Ayon sa latest reports, patuloy ang negosasyon para sa kanilang inaabangang heavyweight showdown na target mangyari ngayong 2026. Pero ang problema, nagkaroon ng malaking disagreement tungkol sa venue at contract arrangements. Ayon kay Frank Warren, may mga issue pang kailangang ayusin pero naniniwala siyang matutuloy pa rin ang laban. At dito nagiging interesting ang lahat. Ang dating expectation ay isang massive British showdown sa United Kingdom. Pero ngayon, may pressure na dalhin ang event sa United States. At mismong si Fury ay naglabas na matinding pagdududa tungkol sa laban, habang ang kanyang promoter na si Warren ay nananatiling confident na mangyayari ito. Mas lalo pang naging mainit ang sitwasyon dahil may public statement tungkol sa contract issue mula sa magkabilang panig. May report din na si Eddie Hearn ay naninindigang may umiiral ng agreement para sa fight. Kaya mahalagang tandaan, hindi confirm na cancel ang Fury Joshua. Ang confirm ngayon ay may dispute at negotiation na kailangang ma-resolve. At ito ang game changer. Kung maayos ang problema, pwede ring matuloy ang mega fight. Pero kung hindi, posibleng magkaroon ng malaking pagbabago sa plano. At dahil napakalaki ng laban na ito, bawat araw na walang final resolution ay nagdadagdag ng pressure. Ngayon naman, pumunta tayo sa 154-pound division. Jaron Boots Ennis versus Josh Kelly. Ito ang fight na maaari maging isa sa pinakamalaking unification bouts ng division. At ang magandang balita, ayon sa latest report, advance na ang negotiations para sa laban. Ang target ay November o December 2026 at kabilang sa mga pinag-usapang venue ang US East Coast, posibleng Philadelphia. Si Ennis ay hawak ang WBA at WBO titles matapos ang kanyang malaking panalo kay Sander Sayas. Samantala, si Josh Kelly naman ang IBF champion matapos niyang maipagtanggol ang kanyang title laban kay Aguiarco. Kaya kapag natuloy ito, hindi ito simpleng showcase fight, unification fight ito at maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buong division. Pero may isang detalye na dapat bantayan. Si Kelly ay nagkaroon ng facial injuries matapos ang kanyang previous fight at sumailalim sa procedure. Gayunpaman, ayon sa report, cleared siyang makabalik bago matapos ang taon. Kaya ang malaking tanong, makakabalik ba siya ng 100% bago niya harapin si Boots? Dahil kung matuloy ang laban, dalawang world champions ang maghaharap at malaking bahagi ng division ang maaaring magbago pagkatapos nito. At para naman sa third story, ito ang pinaka-urgent. Ngayong araw, August 26, sa Sabak, si Nikita Shu laban kay Ben Mahani. At hindi ordinaryong fight ito. Ito ay isang IBF Super Welterweight World Title Eliminator. Ibig sabihin, ang mananalo ay gagawa ng malaking hakbang papunta sa World Title picture. Si Chu ay undefeated na may record na 12 wins at 10 knockouts. Pero hindi rin basta-basta si Mahani. May record siyang 17 wins, 0 losses at 1 draw. Kaya undefeated din ang kanyang professional record. At bago ang laban, naging mainit ang final face-off. Ayon sa Fox Sports, naging unusual aggressive si Chu sa stare down. Kaya lalong tumaas ang anticipation bago ang kanilang showdown. Pero dito nagiging interesting ang matchup. Si Chu ang mas kilala sa explosive power at aggressive style. Si Mahani naman ay confident na may weaknesses siyang pwedeng samantalahin. Kaya hindi lang ito tungkol sa kung sino ang mas malakas. Ito ay tungkol sa kung sino ang makakapagpatupad ng game plan. Kapag simula ng magpalitan ng suntok at ang reward, isang malaking hakbang papunta sa world title. Ang malaking tanong, tatlong magkakaibang story pero iisa ang common denominator. Lahat may malaking consequence. Sa Fury Joshua, ang tanong ay, maayos ba ang contract at venue issues bago tuloy ang masira ang mega fight? Sa Ennis Kelly, matutuloy ba ang 3-belt unification bago matapos ang taon? At sa Chu Mahani, sino ang lalabas na legitimate world title contender pagkatapos ng kanilang eliminator? At para sa akin, ito ang magandang bantayan sa mga susunod na araw. Dahil sa boxing, minsan isang statement lang, isang contract detail o isang negotiation update, pwedeng biglang magbago ang buong picture. Kaya kayo, mga boxing fans, alin sa tatlong balitang ito ang pinaka-exciting para sa inyo? Fury Joshua na mukhang may bagong problema, Boots Ennis kontra Josh Kelly na papunta sa possible 3-belt unification, o Nikita Shu kontra Ben Mahani na may world title implications? I-comment ninyo ang inyong prediction sa ibaba. At kung gusto ninyo ng mabilis, factual at updated na boxing news, mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell dahil sa Boxing World, isang boxing update lang, pwedeng sumabog na naman ang buong dibisyon.